Lunes na naman! It's another Manic Monday. Wish it were Sunday. That's my fun day. Monday. It's another Manic Monday. Magandang umaga, Puerto Princesa! Magandang umaga, Palaweños! Magandang umaga sa lahat na nakikinig. Palawan, magandang umaga. Narito na naman po kayo sa nakakawiling programa. Ang kaisa-isang programang puno sa balita, puno sa impormasyon, puno sa kaalaman. Programang nakakasabik, programang hanap-hanapin mo. Kasama ninyo ang inyong lingkod, Super Lily May Uy. Tandaan ninyo ha, ang bakbakan 10 to 11:30 Lunes hanggang Biyernes. Si Super Lily May Uy sa bakbakan sa Super Radio. Maring Melds Cruzat, good morning! Maring Sally Garibay, good morning! Maring Lialin Haranilla, good morning! Kamusta-mos, ginamos? Sa mga taga-katedral, good morning! Sa lahat ng kaparian ng Puerto Princesa at Palawan, good morning! Sa lahat ng mga pastor, good morning! Oy, teka muna, merong pabatid dito ang Office of the Sangguniang Panlunsod. Ipinababatid sa lahat ng mamamayan ng lungsod na Puerto Princesa na ang Committee on Environment and Natural Resources, Waste Management Disposal ng Sangguniang Panlunsod sa pangunguna ni Kagawad Elgin Robert L. Damasco bilang tagapangulo ay magsasagawa ng pagpupulong ng committee at pampublikong pagdinig sa araw ng Biyernes, ika-27 ng Enero taong kasalukuyan sa ganap na 9:00 ng umaga. Ang pagpupulong ng naturang committee, at 10:00 naman ng umaga ang pampublikong pagdinig sa Barangay Covered Gym, Barangay Langugan, Lungsod ng Puerto Princesa upang talakayin ng mga paksa na may pamagat na: una, PH investigation of the alleged violation of quarry operators, particularly in the northern part of Puerto Princesa City. Pangalawa,
Communication number 74-SP-01-2026, letter dated January 15, 2026, from Honorable Robert L. Damasco, respectfully forwarding the letter of Honorable Rodrigo A. Magallanes, Barangay Kagawad, Barangay Langugan, and Chairman of the Committee of Environment, transmitting the residents' petition opposing quarry projects and operations along Langugan River for information and appropriate action. Number 3, communication number 1469-SP-10-2025, endorsement dated October 8, 2025, from Attorney Carlo B. Gomez, CG Department Head 2, City Environment and Natural Officer 2, endorsing the letter dated October 8, 2025 from Mr. Clarence Fabricas through its authorized representative, Ms. Amy F. Vasquez, for the transfer of name of its application of commercial sand and gravel permit that was formerly issued under the name of Mr. Claudio Fabregas for information and appropriate action. Communication number 1387-SP-09-2025, and mahaba ito, no? At communication number 1386-SP-09-2025 and communication number 1385-SP-09-2025. Ang lahat po ay inanyayahan na dumalo sa nasabing pagdinig. Inaasahan po namin ang inyong presensya at aktibong pakikilahok. Maraming salamat. Signed, Attorney Philip Jerome J. Hilario, Secretary of the Sanggunian. Magandang umaga kay Maring Masali Garibay. Morning, Mare. Pakibati si Relly Di Guzman, Vilma Moreno. Ang mga dakila kong bodyguard. Araw-araw po kaming nakikinig sa iyo, Maring Sally. Salamat, ha. Mga ka-Super Radio, isa sa mga kahinaan natin, no, na mga nagtatrabaho ay yung pagiging sip-sip. 'Di ba? May mga kumpanya, may mga pinagtatrabahuan na meron talagang sip-sip. Marami talagang sip-sip, no? Maliit man o malaki na pinagtatrabahuan, hindi nawawala ang sip-sip. Kahinaan at kakulangan, bakbakan mo. Oy, sa mga nais mag-follow and like ng aming Facebook page, hanapin lamang Super Radio Palawan DYSP 909 kHz at yung TikTok DYSP Super Radio Palawan, sa YouTube DYSP Super Radio Palawan Official. Okay lang ba yung sip-sipan style sa inyo? Okay ba yon? Yung sip-sipan style? Or ganito talaga yung yung kultura ng sa mga trabaho? Hindi talaga mawawala yung sip-sip. Ano palagay nyo? No? Alam ko naman kasi marami na tila bagang normal na magpasip-sip. Kulang na lang. Oo. May mga empleyado talagang nuknukan kasip-sip. Maniwala kayo. Kulang na lang humalik sa puwit ni Bisor. Humalik sa puwit ni manager, o ng BP, o ng presidente, o ng may-ari mismo, no? Meron pa nga grabe talaga yung pagka-idolize, no? Ina-idolize pa ng mga sip-sip, si Bisor, si manager, si BP, si president, o yung may-ari. Parang Diyos yung paningin sa kanya, no?
Kulang na lang, sumamba sila sa kanya eh. May mga ganyan. Oo, yung tipong pag tumawa sila, kailangan mo rin tumawa. Oo. Pag nagalit sila, parang aanga-anga ka, tatanga-tanga na binubuli. Parang gano'n. Hoy, wag ninyong don't get me wrong ha. Meron namang mabait talaga na mga boss, 'di ba? Merong mabait na supervisor, merong mabait na manager, merong mabait na mga presidente o may-ari ng mga pinagtatrabahuan, no? Sobrang makatao, meron namang mga amo o bisor na abusado, 'di ba? May mabait, meron ding abusado na mga may-ari ng mga pinagtatrabahuan o mga bisor, no? May mga ganyan eh, abusado, yung trato sa tao parang walang alam. May mga ganyan na mga bisor kaya o mga may-ari ng kumpanya, no? Yung trato sa mga tao, bobo eh. O di kaya tatanga-tanga, o di kaya alila, no? May mga ganyan. Yung mga power tripper na mga bisor, yung mga power tripper na mga head, yung mga power tripper na mga may-ari, o di kaya mga power tripper na mga amo, no? Yung tila bagang sila lang magaling, yung parang untouchable, ito namang tagasunod, tatango-tango. Tango na lang ng tango. Hindi ka pwedeng mga tuwiran dahil wala ka pa ring tama. Sa tuwing mga ngatwiran ka, mali ka. Lalo na kung may sulsol o may sipsip. Tama ba ako? Parang nagiging kulto na eh. No? Parang nagiging kulto na kasi parang idolatry na. Sumunod ka na lang. Sobrang taas ng respeto ng mga sipsip. Pero itong mga sinisipsipan na mga bisor o mga amo o mga may-ari, wala namang respeto sa damdamin ng tao nila. O di kaya wala namang respeto sa pagkatao ng mga tauhan nila. Yung tipong kapag nambara pinapagpinahiya ka eh. Oo, iniinsulto ka eh. Parang siya lang ang bumubuhay sa'yo. Parang galing ka sa sinapupunan niya eh, no? Parang siya ang nanganak sa tauhan, ganon. Kala mo talagang bumaba na si ma'am o si sir sa langit para patawarin yung mga kasalanan nila sa mundo eh, no? Ganon yung mga astay, no? Yes, bukod sa mga sipsip, marami ding mga plastic, no? Ganyan sa trabaho. Marami ding mga plastic. Yan yung mga taong ginagalingan lang ang trabaho pag andyan na ang boss. At sobrang lakas ng tawa kahit wala namang nakakatawa sa joke ng amo niya. Kahit corny naman ang joke ng amo niya. Abay, be careful ha. Be careful of those kasi sila yung grabe manira sa iba. Yung mga plastic na yan. Doon nila kinocompensate yung incompetence nila, no? Sa paninira ng iba. Libakin ka, ilalaglag ka para makuha ang kredito para sa trabahong meron ka. Right? Sa kasamaang palad, ganyan lang gumagana, no? Sa mga, ganyan din gumagana sa mga corporate promotion. Zero hard work, pero 100% yung paghalik sa puwet ng mga nepotismo na involved sa sipsipan. Nakakainis 'di ba yung mga ganyan, no? Kahit saan, tingnan nyo ba, akala mo artista touring eh.
Akala mo kung makakis sa puwet ni ma'am o ni sir eh. Ang nakakairita pa, pag magtanong ka sa ibang concern mo, babarahin ka agad, 'di ba? Oh, kunyari tanong ka kay ma'am, "Ma'am, paano 'to?" Barahin ka agad, hindi ka pa tapos, hindi nakikinig. Kasi siya nga lang, si ma'am lang ang magaling, 'no? Sasabihin lang wala tayong magagawa o di kaya gamitin niyo common sense niyo, bla 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 ang isasagot. Hindi man lang maa-appreciate ang effort, no? Pwede namang sabihin na alam ko yung motibo mo, maganda. Alam ko nagsisikap ka, kaya lang ganito dapat gawin natin. You can say it in a nice way, no? O ibang opisyal magsalita ng same solution. Akala mo mula sa langit na pinadala ng Diyos, no? Paano ba i-handle ang sip-sip? O siyang mas kilala sa pagiging yes ng yes lang. O di kaya yung mga humahalik sa puwet sa trabaho. Ang ganitong klase ng katrabaho minsan nakaka-frustrate. No? Pero pwede mo namang i-handle ng maayos para hindi ka maapektuhan. No, hindi maapektuhan ang work environment, ang mga sip-sip. Kunyari, na napro-promote lang yung mga credit grabber, 'di ba? No? May mga ganyan eh, yung mga kumasta na pareho lang naman kayo swelduhan, pareho lang naman kayo halos ng posisyon, pero kung makaasta, second class citizen ka, parang siya lang ang magaling, siya naman parang first class citizen kung umasta. May mga ganyan eh, parang kayo lahat bobo, sila lang magaling, no? Yan yung mga toxic na mga tao, no? Toxic. Tapos sabihin, we are a family culture. Utot mo. Ang ganon, di ba? Marami yung nanggigigil sa mga ganyan, no? Real talk lang, no? Yan yung mga tinatawag na politika sa loob ng trabaho. Nakaka-toxic, pero mahal, no? Pero alam mo, yung kumpanya hindi yan tinitingnan yung mga corporate o office politics bilang chismis lang. Tinitingnan nila yan na operational risk na pwedeng magpalugi sa negosyo, pwedeng magpalugi sa trabaho. Oo. At saka yung ganyan, yung company politics na yan, no? Yan dyan. Dyan yan ang kanser sa pinagtatrabahuan. Yan ang nakakasira sa mga karir. Kasi mawawalan ka ng kumpiyansa sa sarili mo, no? Paano mo ba i-handle? Una, panatilihin nyo ang professionalism. Huwag nyo silang patulan. Huwag nyong pasamain sa harap ng iba. No? Huwag kang magpahiya. Kunyari, ikaw supervisor ka, may diferensya ang isang employee. May mga tao kasi na mga supervisor, tawagin ko si gano para marinig nila kung ano diferensya mo para hindi nila tolaran. Mali po yun. No? Kailangan tawagin nyo na kayo lang at kausapin, no? Ng masinsinan na kayong dalawa lang. Sabihin mo, mali yung ginagawa mo. Dapat hindi ganyan. Dapat ganito gawin mo, no? Wag mo siyang pasamain sa iba, no? Tratuhin nyo sila sa mga nais kung paano gusto mong itrato ka rin ng nakakataas sa iyo. Hindi kailangan na maging kaibigan kayo, kundi ang kailangan lang marunong kang magtrato sa kanya bilang tao, no? Wag mag-overreact, no? Yung mga sip-sip na tao, kadalasan nag-i-exist yan para mapansin ng mga boss o makuha ang pabor. No? Huwag mong isipin na personal laban sa iyo. Ikaw,
focus ka lang sa trabaho mo. Okay? At yung mga buhay-buhay nyo, limitahan nyo yan yung pag-share mo ng tungkol sa buhay mo. No? Alam nyo, kung sobrang sip-sip, huwag masyadong mag-share ng personal na info o opinion mo. Kunyari, kung halata mo yung kasamahan mo, sip-sip ito, huwag ka masyadong mag-share. No? Kasi, less sharing, less drama. Okay? Less talk, less mistake. No? Mag-set ng boundaries. Kung may tendency silang i-advocate ang ideas nila laban sa iyo, magpataasa ng moral team, politely, maglagay ka na lang ng limitasyon. Halimbawa, sabihin mo, salamat sa info mo. No? I-consider ko yan. Huwag agad sumabay, ha? Sa kanila sa chismis o sa mga favoritism. Focus ka lang sa mga kung ano ang totoo. Katulad yan sa mga meeting, sa mga discussion, laging i-redirect lang kung ano ang totoo, no? Yung mga output o yung trabaho. Huwag ka masyadong maging emotional. Tanggalin mo yung drama, no? Huwag mo silang i-encourage na magiging sip-sip sa pamamagitan ng overpraising pabalik, ha? Itrato nyo silang neutral lang, okay? Magkaroon ka ng mga kaibigan, pero kailangan piliin mo yung mga genuine na tao. Mas magaan ang environment kung may support system ka na hindi ganyan. Posible ring makatulong sila kapag naging toxic ang sip-sip person. Ang goal mo dito, mapanatili yung peace sa workplace at hindi masyadong maapektuhan. Ang talino dyan na pag-handle, no? Kailangan maglagay ng limitation. Kay Jams Tabi, magandang umaga. Kay Ranran Bernaldez, magandang umaga. Uy, commercial break pala. Oy, mga ka-Super Radio, 10:37 na po. Sorry. Hoy, mga ka-Super Radio, tuloy. Whew! What a beautiful Monday. It's another manic Monday. Wish it were Sunday. That's my fun day. Ay, mga ka-Super Radio, tandaan ninyo ha, yung kailangan alamin nyo kung ano yung karapatan ninyo, mga ka-Super Radio. Karapatan mo, alamin mo, mula sa bakbakan. Merong nag-text kasi sa atin, nag-resign daw siya, tapos, no, sinunod niya naman yung kanyang rendering period. Oo, nagtatanong siya dahil siya ang nag-resign kung meron ba siyang matanggap na separation pay. Oo, 6 na taon siyang nagtrabaho bilang regular employee. Dito sa nag-text sa atin, no? Kung tinanggal ka, no, na illegal, hindi ikaw ang nag-alis. Kunyari, tinanggal ka o tinanggal ka na wala ka namang nagawang kasalanan, wala kang violation, 'di ba? Kunyari, tinanggal ka lang, napagtripan ka lang tanggalin.
pero wala kang nagawang violation o kasalanan, may karapatan kang makatanggap ng separation pay, no? Dapat bayaran ng separation pay ang empleyado na tinanggal dahil sa authorized cause o otorisadong dahilan ng pagtanggal sa empleyado sa ilalim ng labor code katulad ng pagkalugi sa negosyo. Halimbawa, tinanggal ka dahil nalugi ang negosyo, babayaran ka, no? Ngayon, bukod sa sitwasyong nabanggit ko, no, yung employment contract na lang ang maaring pagbasihan kung may karapatan bang matatanggap ang empleyado ng benepisyong katulad ng separation pay, no, na nakabase sa tinagal ng kanyang serbisyo, no? Kaya kung ang pag-alis mo sa trabaho sa pamamagitan ng volunteer ka na nag-resign at wala namang nakasaad na sa employment contract mo ukol sa maaari mong matanggap matapos kang matatanggap na separation pay, no? Ang maaring matanggap ng isang nag-resign na empleyado, kung ikaw naman ang kusang nag-resign, ang pwede mo lang matanggap yung final pay mo, no? Iba yung separation pay, ha? Pero kung ikaw ay tinanggal, halimbawa, dahil nalugi ang kumpanya na ayaw mo pa sanang umalis, ibig sabihin, kailangang bayaran ka ng separation pay. Ang final pay ay yung mga halagang kinita mo nung ikaw ay empleyado pa, katulad ng sahod o di kaya prorated 13-month pay na hindi pa naibigay sa'yo bago ka umalis sa trabaho. Okay? Tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyong totoo ng inyong mga kapuso sa DYSP Super Radio Palawan. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang, DYSP Super Radio. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 5 hanggang alas 5:30 ng umaga. Walang humpay na pagbabalita sa Super Balita sa 909, numero 1 ni Rodel Guzman, alas 5:30 hanggang alas 6:30. Super Balita sa 909, numero 2, kasama pa rin si Rodel Guzman, alas 6:30 hanggang alas 7. Kayo ang broadcaster sa Malayang Talakayan. Sa Anong Sa Inyo ni Rodel Guzman, alas 7 hanggang alas 8 ng umaga. Pagbabalita ng tambalang Melo del Prado at Joel Reyes Zubel. Super Balita sa umaga nationwide. Alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Pagtalakay sa maiinit na balita at mga kaganapan sa saksi sa DYSP ni June Fred Calamba. Alas 10 hanggang alas 11:30. Hindi pa aawat sa mga balita at samut-saring usapin. Nagbabalik ang bakbakan sa Super Radio ni Super May Uy. DYSP Super Radio. Pagbabalitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. DYSP Super Radio. Labanan ang fake news. Dapat totoo. Tuloy-tuloy ang paghahatid ng serbisyong totoo ng inyong mga kapuso sa DYSP Super Radio Palawan. Mga programang walang kinikilingan, walang pinuprotektahan, walang kasinungalingan. Serbisyong totoo lamang. DYSP Super Radio. Mula Lunes hanggang Biyernes. Alas Shoutout po sa mga kasama ko dito sa bahay, sina Nanay Velin
Ma'am Valen, Tatay Mundo, Lola Paring at mga kapatid ko, salamat watching from Maduldulon. Oy, kay Sir Elizer Villa, see you soon. Good morning, Super Lily May from Pangasinan. Okay, mga ka-Super Radio, tuloy tayo sa ating balita. Last time, kambing. Ngayon, karabaw naman. Ano ba talagang nangyayari sa mundo, no? Isang kalabaw na biktima ng kahalayan ng isang lalaki na dati nang inireklamo sa pang-aabuso ng kambing sa bayan ng El Nido, Palawan. Pag-ibig Mobile Services patuloy na ipagkakaloob ng lokal na tanggapan sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Paglalagay ng mga solar street lights sa Palawan bukod sa proteksyon sa seguridad, dagdag atraksyon din sa mga turista ayon kay Representative Salbame. Palawan at Puerto Princesa nagtala na mahigit 130 na kaso ng dengue. Bakbak Balita. Oy, mga ka-Super Radio, tuloy po tayo, mga ka-Super Radio. Bakbak Balita. Punta natin, Super. Nawawala yung yung headlines ko kay Vice Oo, nawawala si Vice. Ay, hindi. Yung headlines ko kay Vice nawawala. Tinatawagan kung sino man nakakilala kay John Vice. Bantakulo! Oy, mga ka-Super Radio, kung anong bit-bit mong balita, Vice. Palawan at Puerto Princesa nagtala ng mahigit 130 cases ng dengue. Super June Visor, Bantakulo, pasok! Umalo sa kabuoang 133 ang bilang ng mga nagkasakit ng dengue sa Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan na may 3 namatay sa unang 3 linggo ng Enero 2026. Sa datos ito ng Victor Von Mimaropa, nasa 46% ang pagbaba ng kaso nito ngayong taon sa kaparehong panahon noong kung saan nagtala noon ng 246 cases. Nagtala naman ng Puerto Princesa ng 23 kaso ng isang namatay, 14 sa Busuanga at 13 sa Nara, habang may naitalang isang nasawi sa Pulyon at Corona. Nangunguna pa rin ang Palawan sa buong rehiyon ng Mimaropa kung saan mayroon namang 217 ng dengue cases at mayroong 4 na nasawi. Patuloy naman ang paalala ng Department of Health sa publiko na palagiang maglinis ng bakuran at agad magpakonsulta sakaling makagat ng labok. Ako si John Vicer Bantakulo ng GMA Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super June Vicer Bantakulo. Punta naman natin, Super Rodel Guzman, Pag-ibig Mobile Services. Patuloy na ipagkakaloob ng lokal na tanggapan sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Super Rodel Guzman, pasok! Pinagkakaloob ng Pag-ibig Fund ng mobile services para sa mga kawani ng lokal na pamahalaan. Kaya tinatawagan ng ahensyang iba't ibang local government unit na kung kailangan ng kanilang serbisyo may kapag-ugnayan lamang sa kanilang opisina. Sa ulat ng lokal na tanggapan ng Pag-ibig, ang inisyatibo ito ay bahagi pa rin naman ng layunin ng ahensya na mailapit at may paabot sa mga kawani ng lokal na pamahalaan at sa mga mamayan ng mga paunahing serbisyo
may pinagkakaloob ng tanggapan ng Pag-ibig Fund sa lalawigan na ay kay Manager Emily Platero ng Pag-ibig Fund. Ang serbisyo at aktibidad na ito ay kanila naman ginawa sa bayan ng Rojas kamakailan na kung saan matagumpay nilang naisakatuparan ng on-site registration at application services para sa iba't ibang programa ng Pag-ibig Fund. Ako, si Rodel Guzman at Jamie Super Radio Palawan, dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super Rodel Guzman. Balikan natin muli, Super June Visor Bantaculo, isang kalabaw na biktima ng kahalayan ng isang lalaki na dati nang inirereklamo sa pang-abuso ng kambing sa bayan ng El Nido, Palawan. Super June Visor. Aba, dati parang kambing, ngayon kalabaw na naman. Super June Visor Bantaculo. Pasok! Walang awang inabuso ng isang lalaki ang isang kalabaw sa bayan ng El Nido, Palawan. Napag-alaman na ang suspect ay dati na rin inireklamo sa kaparehong gawain kung saan kambing naman ang naging biktima. Ito ang kinumpirma sa Super Radio ni Police Major Thurs Taki Timbangkaya, ang acting chief of police ng El Nido. Ayon sa kanya, naganap ang insidente noong nakalipas na Lunes at mismo ang may-ari ng kalabaw ang nagsumbong sa pulisya. Batay sa investigasyon, naabutan naman ng dalawang saksi, si alias JR na gumagawa ng kahalayan sa hayop. May ginamit muna itong bato ang suspect na kanyang tinungtungan upang maabot ang bandang likuran ng kalabaw na nooy nakatali sa puno. Nang mapansin ng suspect na may nakakita sa kanya, agad itong kumaripas ng takbo habang nakahubot-hubad. Sa pagmamadali, naiwan ng suspect sa lugar ang kanyang short, kulay asul na brief, tsinelas at cellphone. Nakababahala umano ang insidente ito ayon sa opisyal dahil kung nagagawa ito sa hayop ay hindi malayong magawa rin sa tao. Sinubukan ng PNP na imbitahan ang 17 anyos sa suspect, subalit na pag-alamang itong tumakas patungo sa barangay Kanipaan, Rizal, Palawan. Nagbabala naman sa Major Timbangkaya ng pang-aabuso sa hayop ay mahigpit na ipinagbabawal ng batas at may kaukulang parusang pagkakakulong sa sinumang mapatutunayang may sala. Samantala, tumanggi naman ang may-ari ng kalabaw na magsampa pa ng kaso laban sa suspect. Ako si John Visor, Bantaculo ng GM, Super Radio Palawan, dapat totoo. Vice, Yes, Super May. dapat talaga yung bata na yan idalhin sa psychiatrist. Alam mo ba kung ano yung tawag sa mga taong nakikipagtalik sa hayop? Animal lover? Hindi. Hindi. Ano sabi mo? Animal lover. Animal lover, makonsider nga yan na isang abuso, pang-aabuso sa hayop no? Alam mo Yun na yung nga, Super May. yung tao, no? Na kunyari nakipagtalik sa hayop, ang tawag dyan ng pakikipagtalik, bestiality o animal sexual abuse. So ang ginawa niya, isang uri ng pang-aabuso, no? Ngayon, ang tawag naman doon sa tao na nakikipagtalik sa hayop, ang tawag dyan, bestialist. So, posible na isa siyang bestialist na kinakailangan na madala sa psychiatrist, no? O kapag tao naman na nakaranas ng sexual fixation, yung tawag naman dyan, zoophile. Yung kagustuhan niya mismo, kung siya naman, siya yung gumagawa, tawag sa kanya, zoophilia. Oo. Kung ngayon, ang termino minsan ginagamit na parang nag-identify sa isang taong may sexual, yung nahuhumaling na. Kasi yung tao na yan, di ba, una kambing, Yes, Super May, tapos kambing. ngayon kalabaw na naman. Ang problema dyan pare, kung ang hahanapin niya manok, no?
Yun na nga, Supermay. Kaya talagang Medyo dapat maliit-liit magkaroon na yung sa ng manok. intervention dito. Oo. Lalo na yung, ito, 17 anyos pa lang, ayon sa pagkakabanggit kanina ni Major Timbangkaya, at talagang narapat na makausap ito ng DSWD. At kung ano yung talagang tama na bagit mo, Supermay, maiharap siya sa psychiatrist dahil Oo. talagang may problema ito sa kanyang mental health, Supermay. Oo. Ngayon, kung siya ay nahuhumaling na, kasi kung dati may kambing, ngayon kalabaw, ibig sabihin nahuhumaling yan. Ang problema, kung isipin niya na naman, manok, aba, medyo maliit-liit yung manok, kawawa. Ang tawag dyan, kapag humaling na, zoosexual. Oh, isa siyang zoosadist. Kumbaga, no, yung mga nai-enjoy niya, yung saya kapag ka nagkaroon siya ng sexual, no, tapos sa hayop. Oh, tapos nakakaramdam siya ng makakita niya nasasakitan yung mga hayop o nahihirapan, yun doon siya nai-enjoy. At ito ay isang labag sa batas dahil isang uri ito ng pang-aabuso. Ngayon, kalimitan, yung mga nag-commit ng ganyan, mayroong problema, kumbaga sa kanyang, ikaw ba, nasa katinuan ka ba? Kung ikaw ay naghahangad ng ng pakikipagtalik sa hayop. Tapos parang dati kambing, ngayon kalabaw. So, ibig sabihin, kailangan niyang dalhin sa psychiatrist, no? Hindi naman porket pag dinala ka sa psychiatrist, baliw ka na. Ibig sabihin, meron lang talagang problema ka na dapat ayusin. Ganon. Yes, tama ka dyan, Supermay. Oo. Ang hirap pa dyan, pare, kung hanapin niya langgam. Yun na nga, Supermay. Ngayon, napalipat siya sa Rizal. Baka nga, may tayong buhaya doon, Supermay. Di pare, yung una, di ba, kambing. Kung kapag kalabaw, ano na naman sa sunod, kabayo? Ay, naku. Yun na nga, Supermay. Naku, mahirap talaga. Buti na lang, Supermay, hindi agad siya talagang naaktuhan ng mga may-ari, lalo na kung yung may-ari matapang-tapang, may dalang itak, baka mapatay pa siya, Supermay. Oo. Ang problema dyan, pare, ang iniisip ko, kung dati kalabaw, kambing, tapos kalabaw, tapos nag-imagine na naman, manok na naman, isipin mo kung gaano kaliit yung manok, sige nga. Yun na Diba? nga, Supermay. At ito, nangyayari ito nang may mga nakahuli sa kanya. Papaano po yung pagkakataon na hindi siya nahuli, Supermay? Kaya siguro nagagawa niya ito. Nung mga nagdaang, yung unang insidente na nahuli siya sa kambing, meron siyang lookout na minor din, Supermay. Okay. Ngayon, wala siyang minor, pero nahuli siya dahil nasundan at naabutan siya ng dalawang saksi, pero kaagad siyang kumaripas ng takbo. Yung naiwan naman yung kanyang cellphone, kaya napatunayan na siya pa rin yung suspect, Supermay. Pero alam mo, yung mga ganyan, psychologically, hindi yan nag-enjoy sa tao. Hinahanap talaga yan yung hayop. Kasi doon sila nasasatisfy. Kaya kailangan talaga niyan psychiatrist. Tama ka dyan, Supermay. Oh, may pagnanasa sa hayop. Kung minsan, no, yung mga walang jowa dyan, buti pang karabaw, may nagnanasa, pero yung tao, wala, oh. Diba? Yes, Supermay. Tawa siya. Oy, mga ka-Super Radio, itong pakang inyong orasan, alas 11:13. Maraming salamat sa iyo, Super June Visor Bantaculo. Maraming salamat. Balik salamat. Mga ka-Super Radio, alas 11:13. DYSP Super Radio. Oy, mga ka-Super Radio, paglalagay ng mga solar street lights sa Palawan. Bukod sa proteksyon sa seguridad, dagdag atraksyon din sa mga turista. Ayon kay Representative Salvame. Super Rodel Guzman, pasok. Ngayong nagbukas na muli ang Kongreso, patuloy na isusulong ni First District Representative Rosalie Mamiro Salvame ang kanyang panukalang batas na nagtatakda ng pag-i-install at paggamit ng solar street lights sa lalawigan ng Palawan na napapaloob sa House Bill 3456, an act mandating the installation and use of solar street lights in the province of Palawan na binigyan din ng kongresista sa kanyang panukala na hindi lingid sa kaalaman ng lahat
na ang Palawan ay kinilala bilang World Best Island taon-taon at kamakailan lamang ay naitampok din sa US News and World Report na patuloy na nabibigyan ng pandigdigang pagkilala para sa matatag nitong industriya ng turismo, malinis na kalikasan at dedikasyon sa sustainable development, partikular sa mga tourist destinations sa kanyang nasasakupan sa Northern Palawan at ang paglalagay ng mga solar street lights na napakalaki ang pakinabang dahil bukod sa proteksyon sa seguridad ng isang individual, dagdag attraction din sa mga turista. Ang paglalagay ng mga solar street lights ay isang estratehikong hakbang hindi lamang para mapabuti ang kapakanan ng komunidad, kundi pang palakasin din ng island tourism at i-promote ang kahalagahan ng renewable energy sa bansa. Ako, Sir Rodel Guzman at GMA Super Radio Palawan. Dapat totoo. Maraming salamat sa iyo, Super Rodel Guzman. Nasamsam na mga otoridad ang iba't ibang ipinagbabawal na yamang dagat sa Barangay Poblasyon, San Vicente, Palawan nitong nakalipas na linggo. Ayon sa ulat ng Palawan Council for Sustainable Development, na-recover sa isinagawang verifikasyon ang 26 na buhay na oversized na red suno, isang buhay na maming, 3 buhay na panther grouper at iba't ibang patay na korales. Ang mga ito ay agad isinailalim sa wastong pagsusukat at dokumentasyon. Matapos ang dokumentasyon, ang mga buhay na isda ay ligtas na pinakawalan sa isang marine protected area bilang bahagi ng mga hakbang sa konserbasyon ng yamang dagat. Paalala ng PCSD, ang pagdadala at pagmamay-ari ng mga wildlife species, lalo na ang mga isda sa bahura na saklaw ng Administrative Order No. 5 at Administrative Order No. 12 ay nangangailangan ng kaukulang permit upang matiyak ang pangmatagalang kalusugan at pangangalaga ng yamang dagat sa Palawan. At yan po ang ating mga balita ngayong araw na ito, mga ka-Super Radio. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga kaalaman mula sa bakbakan. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Hoy mga ka-Super Radio, nung isang linggo, ang binanggit natin Nara. Ngayon naman babanggitin natin, mga ka-Super Radio, ang Taytay. Sa bayan ng Taytay, sa norte ng Palawan, ang pangalan na ito ay hango sa salitang talaytayan, nang ibig sabihin tulay, na gawa sa kahoy o kawayan na ginamit noon pa man ng mga indigenous people na tagbanwa para tumawid mula sa isang baybayin patungo sa kabilang ibayo. Diyan nagsimula ang Taytay, Palawan. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Shout out daw kay Naan Gabwa, Maylin Atienza, Rosa Robio ng Barangay Kalatigas, Nara, Palawan. Maraming salamat galing kay Leo Cervantes Habares. Alam niyo ba mga ka-Super Radio, ang Barrio del Pilar naman ang dating pangalan ng bayan ng Rojas. Noon, ang Rojas, ang tawag dyan, Barrio del Pilar, na nasa jurisdiction ng Puerto Princesa.
na bago ang pangalan nito nang ihain ni dating Congressman Gaudencio Abordo ang isang panukalang batas sa Kongreso noong 1953 para gawin itong munisipyo at pinangalan ng Rojas. Dito matatagpuan ang pinakamahal na resort hotel sa buong mundo, ang Banwa, a private island resort na sakop ng barangay Tumargbong. Mga kaalaman mula sa bakbakan. Isang alamat umano ang pinaniniwala ang pinagmula naman ng pangalan ng Linapakan. Ayon sa kwento, mula sa mga katagang Reyna Pakan o Reyna Pakan ang pinahanguhan ng pangalan ng lugar. Naganap ito nung dumating ang misyonaryong Kastila. May nakita umano silang magandang babae na naglalakad sa baybayin. At nang tinanong nila kung ano ang kanyang pangalan, ang sagot niya ay Pakan. Napag-alaman umano na siya ay kabiyak ng isang chieftain. No? At sa naturang lugar, kaya pinangalanan nila ang buong isla na Reyna Pakan bilang paggalang sa Reyna. Kalaunan, tinawag na itong Linapakan. Mga kaalaman mula sa Mga ka-Super Radio, 30 minuto makalipas ang alas 11. Wala na po tayong oras. Maraming salamat sa inyo. Muli itong inyong nakasama, si Super Lily May Uy. ugaliing pakinggan ang numero